Okay, so balikan natin, ano? So after recording, you are going to interpret, you name the pattern, okay? And then after naming the pattern, you block it, meaning you write now the symbol below the fingerprint boxes. So you use the capital letter or small letter A, the capital letter T or small t, the capital R or small r, or the capital W or small w or C or D or X. Sir, bakit mayroong CDX? Doon sa aming pinag-aralan, sa aming module ay hanggang W lamang. Okay? Kasi basic yung nandyan sa notes ninyo. Kapag sinulat na natin yung CDX, ang tawag natin dyan, yan yung extension classification. You are now extending the classification into WCDX na tinatawag natin. Okay? So, kailan tayo nag-extend class? Nag-extend tayo kapag masyadong marami na yung fingerprint. Okay? Pag masyadong marami. Say for example, punta ka sa AU. Sabi nila, sino yung suspect? Okay? Sir, estudyante ng AU. Okay? Anong itsura niya? Sir, ganitong itsura niya. Okay? Kahit isang taon, hindi mo mahanap yung tao sa AU. Ang dami-dami mga estudyante doon. Okay? Alamin mo, anong estudyante? Babae, lalaki? O, di ba? O, babae. So, di siyempre, hanapin mo lang, mga babae lang. Problema mo, ilang course ang babae? Okay? Sabihin natin 10 courses ang babae. Sabihin natin 500 ang estudyante per course. Then dami mong hanapin, ano? Then okay, extend natin yung paghanap natin. Sir, ang course nila criminology. O marami pa rin yung criminology. Extend mo ulit yung searching mo. Sir, first year. O, di ba? At least sa first year ka na lang maghanap. Di ba? Anong section sa first year? Okay? Sir, sa A1-2, A1-5. At least, natawag natin, mas madali nang hanapin. So parang ganun ang ibig kong sabihin ng class. Kapag sa population na masyadong mga war patterns, okay, or masyadong malaki na yung population, pwede nang mag-extend. Ilalabas mo na yung CDX. Okay, doon sa basic kasi, lahat ng mga CDX, lahat ng mga whorls, whether that is plain whorl, central pocket loop whorl, double loop whorl, or accidental whorl, yan ay mag-appear as W. Okay? Pero kapag masyadong marami ng population, pwede ka nang mag-extend. Ilalabas mo na yung CDX as separate blockings. Okay? So, for the purpose of blocking, pwede mo ilagay lang yung W. Now, sir, bakit may capital letter A at mayroong small letter A? Kasi pag nagblablock tayo, okay, pag nagblablock tayo, ang proper kapag sa index, no, yung index natin, lahat ng pattern na mahanap mo sa index, dapat yan ay capital letter. At lahat naman ng tawag natin na pattern na makikita mo dito sa thumb, saka sa middle, okay, ring and little finger, lahat yan, small letter ang ilalagay mo pag nag-block ka. Kasi, bakit? Kasi sundan mo na yung capital letter at saka small letter dito. Okay, so that kapag ikaw ay makarating dun sa secondary classification, mas madali na, kopyahin mo na lang yung blinak mo doon. However, kapag ulnar loop, hindi natin ginagamit yung capital letter U o small letter U. Ang ginagamit natin ay yung backslash or yan ay slash. Okay, so kapag ito yung right hand, okay, ito yung right hand natin, ito yung nakita mo na na loop doon sa right hand, assuming this is taken from right hand, ganyan. Okay? So tingnan natin yung direction ng ridges pa ganun. Kaya yan ang gamitin natin, backslash. Pero kapag doon sa tawag natin sa left hand mo nakita yung loop that is now taken from your left hand and this is a loop. So this will now be going to the little finger side. So tingnan natin yung kanyang appearance. Kaya yung direction ng mga ridges, recurving ridges ay pa ganon. Kaya ang gagamitin mo sa left hand ay slash. Backslash naman, ito ang tawag natin, backslash ang tawag natin. Okay, so ito class, medyo may mali dito. Okay, may mali kasi dapat ito hindi siya capital letter. Okay? Hindi ito capital letter. Okay? Tingnan natin class ha, palitan ko yung kulay. Yan. Ito, mali ito class, mali. Okay? Ang isusulat natin dito ay capital letter
R ang susulat natin. Bakit? Nasa index siya. Ito yung index. Ito yung index din to. Index finger din ito. Okay? Kaya dapat ito, capital letter R. Ito naman, okay, pwedeng ganyan ang gamitin natin. That is backslash. So dito, dapat small w. Dapat small w dyan. Small w. Okay? So ito, mali ito. Mali. No? This is wrong. Wrong yan. Dapat yan, small letter R. Okay? So, correct yan. Correct. Okay? Ito, wrong ito. Dapat ito, small letter A. Kapag itong plain arts na ito ay nandito siya sa index dito, pwedeng capital letter A. Okay? So, ganun ang pag-blocking. Para pag tama yung blocking mo, kapag nasa secondary classification ka na, mas madali mo na siyang tawag natin, maklasify kasi kukopyahin mo na lang. Now, moving on. Okay? So, may mali ulit dito. Dapat small w. Ito naman, capital letter R. Okay, that is correct. So, this is wrong kasi dapat to small w. Ito naman, wrong din ito kasi dapat to small letter T. Okay? So, small w ito. Okay? This is small letter R and this is small letter E. A. So, that is how to properly block fingerprints class. Okay? So, again, tignan natin ang mali. Ito, sir, bakit letter D yan? Capital letter D at capital letter X. Okay? Sabi ko nga, kapag yan ay nasa basic ka lang, basic classification, ito, mag-appear to na capital letter W. Okay? At capital W din ito. Kapag nasa basic ka. Pero, kapag nasa extension ka na, okay, marami ng world population, ito tama yan, letter D. Tama rin itong letter X. Kaya pag nagkla-classify kayo, say for example, pag nagbigay ako ng exercise sa inyo, okay, kasi dapat marami tayong exercise dito, nabibigay ko, tinitignan ko, medyo doon kayo nalilito, kaya mababa yung exam ninyo, mababa yung mga quizzes ninyo, okay? Kahit doon sa inyong mga activities, no, nakita ko medyo maraming mababa. Kinokopya nyo yung sagot, mali yung kinokopya nyo kaya itatama ko sa aking lecture. Ayan. Okay, so ngayon kapag sa basic classification, wala tayo sa extension, W ang ilagay natin dito, no? W din yan. Pero kapag nasa sinabi ko sa activity natin na use the extension, pag sinabi kong use the extension in the capital letter group, pag sinabi kong ganon, okay, therefore, ang ilagay mo rito ay capital letter D. Yan. Capital letter X. Okay? Pag sinabi ko na use extension sa small letter group, kasi ito yung ating capital letter, yung caps natin, caps. Yan. Okay. Ito naman yung mga small letters natin, small letters. Yan, small letters yan. Okay. Yan. Tandaan nyo kung anong mga yan. Okay. So, kapag extension yan, tignan natin sa kabila, no? Yan. Kapag extension, say for example, ito ay accidental war. Okay. Kapag basic, tama yung W. Pero pag extension, nilalagay na small letter X. Yan. Sir, bakit nilalabas? Kasi kapag dumami ng population later on, pag nagpulis na kayo, doon sa inyong secondary classification, hindi na lang yung plain arts, hindi na lang yung painted arts at radial loop ang isusulat ninyo sa small letter group ninyo. Kapag dumami pang population at marami na ang tawag natin, marami na ang mga tao na meron silang word patterns, gagamitin nyo yung small letter C, small letter D, small letter X sa mga little fingers. But for the basic, ang ginagamit nyo, lahat ng mga word mag-appear na small letter W. Kaya po, pag nagbigay ako ng activity sa inyo, sabi ko, class, ang gamitin nyo sa capital letter group ay extended. Okay? So pag sinabi kong ganon, kapag kayo ay nag-blocking, I expect na ang inyong blocking ay lalabas na yung capital letter C, capital letter D, capital letter X na pattern dun sa fingerprints number 2 and number 7 or yung sa index card. Pero pag sinabi ko, class, use the basic, okay, the basic blocking or the basic classification. Okay? So lahat ng mga CDX mag-appear lang na W doon sa blocking ninyo sa index card. Okay? So again, may mali rito. Ito, mali ito. Mali yan. Dapat small letter R yan.
Small w yan. Okay? So, small w yan, no? Small w yan. Okay, so ito na ngayon. Okay. So, if you are going to block this one, under the basic, this is small w. This is capital W. This is small letter R. This is backslash. This is small w. And this is, we call it small letter R. And this is, kapag ito ay nasa basic, ito ay lalabas na W. Pero pag sinabi ko na doon tayo sa extension, ang mangyari, gagawin mo na letter C. Ito naman ay small letter A. Makinig kayo dyan, class, ha? Yan. Kasi sigurado may babagsak na naman dito subject nito dahil nakita ko mababa yung mga quizzes sa mga exam ninyo. Yan. Okay, small w, this is small letter R. Okay. So, what else? Yan. So, pag nag-block tayo rito, kapag ito ay, ito inuuna natin binablock to. Kapag ito ay basic, ang lalagay natin ay capital letter W. Pero pag sinabi kong extended, lalabas yan ay capital letter D. Okay? Ito naman, ang lalabas dito ay small letter A. Okay? Ayan. And then, ito magiging small W. Ito, small letter A. Yan, small letter R. Okay, yan, small letter R. Okay? This is small W. By the way, this should be capital letter A. I'm sorry. This is backslash. This is small letter R. And this is W. Ha? Yan. So, kapag basic tayo, hindi natin gagamitin yung letter D dyan. Pag sinabi kong extended tayo, gagamitin natin yun as letter D. Yan. Okay, so you practice blocking by using, we call it the basic. No? Yan. Pag-practice natin, pag basic yan, mag-appear to na W. Okay, mag-appear to na W pag basic. Pero kapag ito extended, mag-appear na letter X. Mag-appear na letter X. Okay? So pag basic ito, mag-appear na W. Okay, mag-appear na letter R. Mag-appear na W. Mag-appear na W. Okay, pag basic ito, number 6, mag-appear na W. Pero pag yan ay extended, mag-appear na letter X. Pag extended. Pag ito naman, letter R, and letter R. Okay. So that's how you do it. Now, you classify after blocking. So unahin natin yung ating primary classification. Okay? So alam na natin to. Pero may tanong kasi sa quiz ninyo, bakit kailangan mong magdagdag ng 0/0? Okay? So yun ang tanong natin. Bakit kailangan magdagdag ng 0/0 para maiwasan natin yung primary na 0/0? Kasi pag sinulat mo na 0/0 class, pag sinulat mo na 0/0, ang tendency nito, baka ang basa nila outer over outer. Okay? Kaya dapat mag-a-add ng 1/1 doon sa numerator saka sa denominator para makuha yung tawag natin, para mawala yung 0/0. Para ang lowest mo ay 1/1 ang lowest mo. At least klaro naman pag sinulat mo yung 1. Hindi naman magmukhang inner or inner yan. Ano? Klaro naman na sinulat yan. Okay? So, yung ating primary classification, pag yung right thumb natin at saka yung right index finger natin, kapag nakahanap ka ng whorl, lalagyan mo ng numerical value na 16. Kapag nakahanap ka ng whorl, lalagyan mo ng 16 ito. Pero kapag hindi whorl ang mga yan, ano ba ang mga whorl natin? Yung mga whorl natin ay plain whorl, central, double loop, at saka yung accidental. Lahat yun, whorl yun. Kasi minsan pag nakita nilang double loop, okay, at central pocket loop whorl, akala na may estudyante, yun ay loop. Hindi. 4 yung uri ng ating whorl. Okay, plain, okay, central pocket loop whorl, the double loop whorl, and the accidental whorl. Now, kapag merong whorl dito, that is number 8.
Kapag merong WCDX dito, again, pag sinabi kong WCDX, alam niyo na yun, ibig sabihin nun, yun ay whorl pattern, whether plain whorl, central, double, or accidental. Kapag may CDX dito, 4 ang ilalagay natin. Okay, kapag merong may CDX dito, 4 pa rin. Pag may CDX dito, yan ay 4 pa rin. Kapag may 2, 2. Okay? Kapag may CDX dito, 2. At kapag merong CDX dito, that is 1 and then 1. Okay? So, kapag hindi CDX ito, ang number niya ay 0. Kapag hindi CDX ito, ang number niya ay 0. So, pag wala kang makita na whorl dito, walang makitang whorl, ang iyong magiging primary ay 1/1. Okay? Kasi plus 1. So, anong gagawin natin? Pagsasamahin natin ito yung tawag natin dito add number. Kasi number 1 ito, di ba? Number 1, number 2, number 3, number 4, okay? Number 5, ayan. Number 6, ayan. Number 7, number 8, number 9, number 10. Okay? So, yan. Okay, so yun yung tawag natin, yung numberings niya. Ito yung add number kasi number 1 siya, add or add number, no? Letter O. Add number, ODD. Yan. Ito, add number din to. Okay, pag sabi kong O dito, class O ito, hindi 0, O ang nakalagay diyan, add number. Ito, add number din yan. Ito ay add number din ito, add number din yan. Ito naman, even numbered naman yan. Even. Okay? Even numbered. So, even numbered. Yung 2, 4, 6, 8 fingers. Ayan. Ito ay even din yan. Saka even din ito. Ngayon, assuming kapag lahat yan ay whorl, pagsasamahin natin to. Okay? Ano yun to? 16. Tapos, idagdag natin to. Plus 16. Ay, plus 8, 24. Plus 4, 28. Plus 2, 30. Plus 1, 31. Okay? So, magiging 31 yung nasa taas. Yan, yung numerator. Assuming panay whorl naman ito. Panay whorl, 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. Ganun din, 31. Dagdagan mo ngayon ng plus 1/1 para kapag lahat yan ay whorl, magiging 32/32. Ganon ang idea nun. Okay? So, yun ang ginagawa natin sa ating primary classification. Ngayon, kapag wala kang mahanap dito ng mga whorls, puro arches yan or puro loops yan, magiging 1/1 yung primary classification. Okay, so balik tayo. Exercise tayo. Ayan. Okay? So, okay yan. Saglit lang Ang gawin ko ay discard ko yon. Okay. So, exercise tayo, class. Isulat nyo yung sagot nyo. Ano ang primary classification niyan? Ilagay nyo lang dyan sa chat box ninyo kung 1/1, 20/1, 25/9, gano'n. Okay? So, compute for the primary classification. You write it down in your chat box. Yung sagot ninyo.
O, ang tagal ninyo. Yung walang participation, absent ah. O, saan yung iba? 12 pa lang yan. Absent yung nagpa-participate. Okay. So, let us check your answer. Ang sabi nyo ay 9/6. Tingnan natin ah. Okay. So, this is 0. This is 0. Okay. So, this is 4. This is 0. Okay. This is 1. Okay. So, magiging 5. Yan. Tapos, this is 0. This is 8. This is 0. This is 0. Okay. This is 1. So, magiging 5. Okay. Over 9. Plus, okay, 1. 1. Okay. Equals to 6/10. Oh, bakit mali sagot ninyo? Bakit baliktad ang sagot ninyo? 'Di ba? O, baliktad ang sagot ninyo. Ang denominator natin, itong even number, ito. Ang numerator natin, ito. Okay, ito ang ating numerator. And numerator. Okay? So, numerator and numerator. Ito ang denominator.
Denominator, denominator. Okay? Denominator ito. Denominator yan. O, mali ang sagot ninyo. Okay? Tignan yung numerator nyo. That is 4. Okay? Plus 1. O, di 5. Tapos, yung denominator ninyo, 8. Plus 1, 9. Di 5 over 9. Plus 1 over 1. Di 6 over 10. O, nakita nyo mali ninyo? O, baliktad yung sagot nyo, di ba? Okay. So, another exercise. Nakakuha. Bagsak na kayo sa graded recitation ninyo. And compute for the primary classification. After computing, you write it down dyan sa chat box ninyo. Merong dalawa na hindi nag-participate kanina, absent. Ang nag-participate lang si Salvatierra, Rivera, Aguirre, Noca, Capole, Cerqueña, Valverde, Noque, Sibilla, Hines, Bustamante, and Basilio. Pag walang participation, absent.
Okay, so ang tumama lang sa inyo, si Rivera lang tumama sa inyo. At least nakukuha nyo na yung nakukuha nyo na yung kung nasaan dapat yung numerator saka denominator. Okay, isa pa class ha. Isa pa. Ayan. You again compute for the primary classification. Huwag mag-apurado. You do it one by one.
Yan. Okay, so kunin niyo yung kanyan, kunin niyo yung okay. So kunin niyo yung kanito, kunin niyo yung uh, secondary classification nito. Okay, please write down the secondary classification. Yan. Balikan ko Paano natin kukunin yung ating secondary classification? Yung ating secondary classification class ay yung capital letter group. Okay? So kapag yung ating yung index finger mo, okay, kapag index finger, yung right index finger mo, yung right index finger yun ang magiging numerator mo. Okay? At yung left index finger yun ang magiging denominator mo dun sa capital letter group. Okay? So, ang isusulat mo doon kung ano yung symbol at row W. Pero sabi ko nga, kapag nasa extension tayo, pwedeng lumabas yung CDX sa yung extension na capital letter group kapag nasa extension. Pero pag basic lang tayo, ay W lang ang mag-appear doon. Ngayon, doon naman sa small letter group mo, ay ang mag-appear lang sa small letter group yung plain arcs, tinted arcs, saka radial loop lamang. Okay? So, ito yung index natin. Nandyan sa gitna yung index. Tinanggalan natin yan yung index. Okay? Yan. So, ito sa index natin, yan yung magiging capital letter group natin. Capital letter group. Itong right thumb, right middle, right ring, right left, right little finger, yan ang ating maging denominator sa ating small letter group na tinatawag natin. Ito naman yung ating left thumb, left middle finger, left we call it ring finger, saka left little finger. Ito naman ang ating magiging small letter group sa ating denominator. So ang hanapin natin sa right thumb o sa thumb, sa middle finger, saka sa ring, saka sa little finger, ang hanapin lang natin ay kung nag-a-appear tawag natin si plain arch, si tinted arch, saka si radial loop. Isusulat natin ng A or T or R doon sa little fingers. Okay? Sir, paano kapag walang ATR? Okay? Walang plain arch, walang tinted arch, walang radial loop. Anong susulat natin? Isulat natin yung dash. Okay? So, balikan natin yung ating exercise. Okay. So, this one, this sets of finger, look for the secondary classification, the capital letter group and the small letter group. Again, you write down in your chat box your answer. You write down in your chat box your answer. Ilagay nyo lang dyan na ganun din, over ganyan. Gamitin yung word na over. Kung ano yung numerator, then over the denominator. Okay? So you write down in your chat box your answer. Ini-scorean ko yung class ito trial muna, trial. Wala munang score. Trial muna. Please write down in your chat box your answer. Then titignan natin kung may mali kayo. Kasi dito ang marami kayong mali sa inyong mga quizzes, mga activities nyo sa exam ninyo. Kasi may mali doon sa module ninyo.
Kung ano yung sagot ninyo, lagay nyo lang din na yung word na over. Huwag nyo lang ilagay na N, D. Huwag na yun. Baka malito pa tayo doon sa N saka D. Okay? Say for example, Mr. Valverde, lagay mo numerator. Lagay mo doon slash R dash slash backslash A, small a. Hindi na. Lagay mo lang doon na huwag mo lang lagay yung letter N saka letter D, kundi over na lang lagay mo. Anong nangyari, class? Come on, you try. Okay lang mali yung sagot ninyo. Kasi kung naman yan, trial lang yan. Mas maganda sumagot kayo kahit mali para i-correct natin yung mali para matuto kayo. O, tatatlo pa lang ng sumasagot. Ay, 4.
Okay, so ganito yung class ha. Yung ating ating capital letter group, okay? Yung ating capital letter group ay capital letter R. Okay, over U. Okay? So susulat mo sa capital letter group R, okay, over U. Okay? Itong number 1, ulnar loop. Okay? Isulat ba natin ng letter U or isulat ba natin ang letter U, small letter U, or ilagay natin nandyan? Wala. Hindi natin susulat. Kasi anong hinahanap natin, class? Hinahanap lang natin yung plain arcs, tinted arcs, at saka radial loop. Eh sir, di sulat natin ng dash. Hindi. Wala tayong isusulat dito. Walang isusulat. Okay? Before letter R, walang isusulat. Ha? Okay, ngayon, punta tayo sa middle finger. Okay? Yung number 3. Okay? Ang hinahanap lang natin si plain arcs, saka si tinted arcs, saka si radial loop. Okay? Yun ang hinahanap natin. So, isulat natin ng dash. Tama? Pero punta tayo rito. Hanapin ulit natin si plain arcs, si tinted arcs, at saka si radial loop. Okay? So, isulat natin ng dash. Okay? Ito, hinahanap natin si A, T, R. Kaya isulat natin ay small letter A. So, ang sulat natin dito, dahil dalawang dash yan, isulat natin 2 dash A. Ganon. Okay? So, wag nating ilalagay ang dash dito, no? That's wrong. Ang dash kasi, nag-appear lang siya in between the capital letter or in between the small letter. Doon lang mag-appear doon. Okay? So, hanapin natin si ATR doon sa number 6. ATR ba yan? Hindi. Lalagyan ba natin ng dash? Wrong. Wag nating lalagyan ng dash. Kasi ang dash, hindi yan nilalagyan ang dash dito. You leave it blank. At nilalagay lang natin ang dash between the capital letter and small letter. Okay? So, letter U. Then, isulat natin ng R. Okay? So, ilagay pa ba natin ng dash dito? Dalawang dash? Lagay ba natin 2 dash dito? Hindi na, class. Hindi na natin lalagyan ng 2 dash dyan. Kaya ang yung secondary classification will be R, okay, yan, over U, okay, then 2 dash A, yan, saka R. Yun lamang ang iyong secondary. Okay, so ngayon, kapag ito ay plain arcs ito, okay, plain arcs yan, ang ilagay mo ay R3A. Ganon. Okay? Kapag ito ay radial loop din ito radial loop din yan, magiging 2R naman yan. Ganon. Okay? So now, naintindihan nyo na, class? Yan. Okay. So, another exercise. O yan. You write down we call it the secondary classification, the capital letter group and the small letter group.
O, anong nangyari, class? Tagal ninyo. Madali lang yan. O, Miss Sibilia, bakit meron kang letter U na kuan? Na small letter, 'di ba walang letter U na small letter, dapat small letter A, small letter R saka small letter T lang 'yon. Okay, so very good. Ha? So ganun lang 'yon. Ito ay okay, capital letter R. Ito ay capital letter W. Kaya doon sa inyong capital letter group, sulat mo diyan capital letter R, okay, over W. Okay. So ito ay double loop rule ito. Wala tayong isusulat dito. Tapos makita natin, ito ay dash, ito ay dash, kaya isulat natin ay 2 dash. And then makita natin to small t, kaya yan ay small letter T. Okay? So ito rin, W, wala tayong susulat dito, no? Kasi wala yan, hindi kasama. Tapos to, yan ay dash, tapos yan ay R, A. Okay? So very good. Okay? So ganyan yung ating magiging tawag natin secondary classification. Okay? So at least alam nyo na kung paano kayo nagkamali, no? Sa inyong mga classification ninyo. Dapat na-perfect nyo yan. Okay? Kasi dapat yan sa actual, perfect yan. Sa board exam, maraming tinatanong ng ganyan. Okay? Ulit-ulitin ko yung discussion nito. Next week, mag-Zoom meeting ulit tayo. I-discuss ko yung ibang mga classification natin para mas maintindihan ninyo kung bakit ganon yung classification, bakit mali yung mga sagot ninyo. Okay? So, any question, class? May tanong? Tingnan natin mga mukha ninyo. Wala, sir. May tanong ba, class? Wala na po, sir. Any question sa inyong subject? Yung mga hindi nyo na Wala na, sir.